God will never tempt you. Hindi kailanman ikaw tutuksohin ng Diyos. Amen? God may allow that you be tempted, but it is not God who tempts us. Maaaring pahihintulutan ng Diyos na ikaw ay tuksuhin, pero hindi ang Diyos ang magtutukso sa iyo. Sino ang nagtutukso sa atin? Ang demonyo, ang masama. Anong binibigay ng Diyos sa atin? Hindi tukso, kung hindi pagsubok. When it comes to God, God will give us tests in our lives. Magkaiba po yung testing sa temptation. Iba ang pagsubok sa tukso. Pag ang Diyos, sinusubukan ka, ano ang gusto ng Diyos na makita? Yung pumasa ka. At sa pagkapasa mo, gusto ng Diyos maging mas malakas ka, maging mas masaya ka, maging mas matatag ka, maging mas payapa ka, maging mas banal ka, maging mas mabait ka, maging mas mabuti ka. Yan ang dahilan bakit sinusubukan tayo ng Diyos. Huwag niyo pong kalimutan yan. Pero pag ang demonyo, tayo ay tinutokso para saan? Para po tayo ay mabigo. Dahil gusto ng demonyo tayo ay masaktan, tayo ay mawala, tayo ay mamatay. That is the desire of the evil one. He tempts us because the devil wants us to fail and the devil wants to destroy our soul. Kaya nga po, kailangan nating tandaan yan. Ano man ang ating nararanasan, namatayan ka man, ang sakit tanggapin. Mahal na mahal mo ang asawa mo, mahal na mahal mo yung anak mo, ang tagal mong pinagdarasal sa Diyos, bigyan ka ng anak, biglang mawawala. Gusto mo na lang masiraan ng bait. Remember, God is testing you. Kung man nagloko yung asawa mo, hindi mo na kaya dahil paulit-ulit na lang, gusto mo magpakamatay. Remember, God is testing you. Wala ka ng pera. Ang dami mo ng pinagkautangan. Hindi mo alam paano mo sila babayaran. Nag-iisip ka na gumawa ng masama. Remember, God is testing you. Kaya nga sinasabi ni San Pablo sa atin sa unang pagbasa, sa sulat niya sa mga tao ng Efeso, be strong, magpakatatag kayo. Dahil lalabanan niyo ang tukso ng demonyo. At ang mabuting balita, bago tayo makipaglabanan sa demonyo, tayo po ay binibigyan ng armas, sandata ng Diyos. Hindi naman tayo papabayaan ng Diyos makipagdigma, makilaban, makipagbakbakan sa masama, na hindi niya tayo binibigyan ng sandata. Before God allows us to battle with the evil one, God will equip us. That is the good news. At ano daw po ang mga armas? Ano mga sandata na binibigay ng Diyos sa atin? Ang dami. Tignan niyo po sa ating pagbasa. Ang sinturon ng katotohanan, the breastplate of justice, ang sandalyas daw na pagiging handa, the shield of faith, the helmet of salvation, and the sword of the Spirit of God, the Word of God. Ang dami. At ano daw po ang panlaban? Ano ang sandata ng demonyo laban sa atin? Mga pana ng demonyo. Pana lang. Yung gamit ng demonyo. Habang tayo, balot na balot tayo. Kaya nga, hindi dapat tayo matalo. Because before the battle starts, God has assured us that we will win. Bago man natin harapin ang kalaban, ang masama, sinisigurado na ng Diyos sa atin, mananalo tayo laban sa Kanya. Ang dami niyang binibigay na grasya. Pero yun yung tanong, bakit ang dami sa atin nabibigo? Bakit ang dami sa atin natatalo sa masama? Kasi binigyan man tayo ng Diyos, hindi natin ginagamit yung binigay ng Diyos. Hindi po ba? Parang nung bata po ako, naalala ko, bago po ako mag-exam, nakikita po ng aking lola, nahihirapan ako sa pag-aaral, sa pagre-review. Alam niyo po yung payo ng lola ko sa akin noon? Sabi niya, bago ka matulog, kunin mo yung libro, yung notebook mo, lagay mo doon sa ilalim ng unan mo sa kama. Ginawa niyo na po ba yun? Ginawa niyo na po yun? Dami po siguro gumawa sa atin yun, no? Sabi niya, yung nandun sa libro, yung nandun sa notebook, napapasok yan sa ulo mo. Meron pa nga po siya sinabi sa akin gumawa ka ng reviewer, bukas, magluluto ako ng lugaw, kainin mo. Lagay mo doon sa lugaw, yung reviewer mo, kainin mo, tatalino ka. Ginawa niyo din po yon? Siguro may mga iba gumawa po, no? Anong ko po sa inyo? Pumasa po ba kayo? Kung pumasa po kayo, swerte kayo. Pero ako, ginawa ko po yung dalawang yon, bumagsak ako. Wala po akong maalala. Bakit? Di naman ako nagbasa Di naman ako nag-aral. Hindi ko naunawaan. Natulog lang ako, nanaginip ako. Hindi pa yung pinag-aralan namin. Bakit nabigo?
Bakit bumagsak? Kasi ang labanan, hindi naman material. Ang labanan, spiritual, nasa kalooban. Naintindihan niyo po ba? Kung gusto mong manalo sa masama, dapat ang sandata mo, spiritual, nasa loob, hindi nasa labas. Diyan tayo mananalo sa masama. Kung gagamitin natin ang mga spiritual na sandata, spiritual na grasya na binibigay ng Diyos. Pero hindi. Pinapabayaan lang natin. Binabaliwala natin. Tingnan niyo po, anuman aspeto ng inyong buhay, yan ba ay pinansyal? Hindi naman pinag-uusapan dyan, yung pere. Pero yung ugali mo, yung attitude mo, yung nararamdaman mo, kung paano mo hawakan ang pera, kung paano mo gamitin ang pera. Di po ba? Bakit nagpe-fail ang relationship? Bakit nabibigo yung pagmamahala ng mag-asawa? Kasi ini-ignore, hindi pinapansin kung ano yung nangyayari sa loob. Binabaliwala ang spiritual na labanan na nangyayari sa bawat isa. Yun yung pinapaalala sa atin ng Diyos. Ang tunay na labanan ay hindi naman labanan ng laman, ng material. Ang tunay na labanan nangyayari sa kalooban, espiritual. At ang mabuting balita ay binigyan na tayo ng pagkakataon ng Diyos para magwagi kung gagamitin natin ang mga spiritual na grasya na pinagkakaloob niya. Mga kapatid, sana wag natin sayangin ang ating mga problema sa buhay. Bakit? Dahil sabi ko nga kanina, pag may problema ka, pag may suliranin ka, yan ay pagsubok galing sa Diyos. Binibigyan ka ng pagsubok ng Diyos dahil ang pag-asa niya, gusto niya ikaw maging mas malakas ka, maging mas banal ka, maging mas mabuti ka.